Samantala, update sa epekto ng pananalasa ng Bagyong Inday at Habagat ating tatalakayin. Kasama si Ginoon Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Magandang tanghali po, Sir Juni. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali, Sir Irene at sa ating pong mga tagapanood. Sir, hingi po kami ng inyong pinakahuling report ng inyong tanggapan hinggil sa epekto nga po nitong Bagyong Inday at ng Habagat sa iba't ibang lugar na tinamaan nito. Sir Joshua, doon nga po sa mga nangyari na pagbaha, pagguho ng lupa at mga pag-ulan, dahil po sa pinalakas na habagat, doon po tayo nakakuha ng mas marami pong mga reports, specifically coming from Mindanao. Kung pag-uusapan po yung mga apektadong mga kababayan natin, umabot po ng 848 na barangays ang naapektuhan at meron pong 146,000 na mga pamilya ang apektado. Ito po ay umaabot sa mahigit 650,000 na mga kababayan natin po ang naapektuhan nung Bagyong Inday at saka nung hinatak po na habagat. Sir Juni, magandang tanghali po. Aling mga rehiyon o lalawigan yung pinaka-apektado na tinututukan natin ngayon, lalo na yung mga apektado nga ng pagbabaha, yung pagguho ng lupa na idinulot ng Bagyong Inday at ng Habagat? Kung titingnan natin at yung mga naapektuhan ng mga kababayan natin, yung una kasi na natanggap natin ng report at sila rin yung unang tinamaan ng mga pag-ulan ay ito nga pong rehiyon ng Bar dahil umabot po yung apektado dito ng 104,000 na families. And then meron din po sa Region 12, ito po ay umabot ng 37,797 families ang naiulat po na apektado noong mga pag-ulan po, pagbaha at sa pag-aguho ng lupa. Meron din po, may natanggap tayo from Visayas naman po, ito naman ay yung galing sa NIR po, sa Negros Island region, and then ganun din sa Western Visayas. Kung sa Mindanao po, kasama din yung Region 9 dahil meron ding 300 families na apektado po doon. Okay. And kumpirmahin din namin, Sir Juni, may mga reports na po ba kayo may babahagi pagdating po sa pinsala, sa infrastruktura, possible casualties at mga lugar po na nakaranas ng landslide at lubog pa din sa tubig baha hanggang sa ngayon? Ano pong update dito? Doon sa infrastruktura, Sir Joshua, initial pa lang po yung nakukuha nating datos nito. Sa infrastructure, we have a total cost of damage na 3.18 million. Again, initial pa lang po ito dahil yung mga tauhan natin na conducting the rapid damage assessment and needs analysis ay magsisimula po at isinasagawa itong mga reports at kinukuha din mula sa ating mga lokal na pamahalaan. Doon, Sir Joshua, sa mga apektadong kabahayan, ito po ay umaabot na sa ngayon na 890 houses. Out of this 890, meron pong naiulat na 277 na totally damaged habang mahigit 600 naman po ang mga partially damaged. Pagdating, Sir Joshua, doon sa mga kababayan natin na nakakalungkot nga po na hindi nakaligtas dito, meron pong for verification and validation ng management of the dead and missing cluster. Ito po ay merong 20 o 20 po na mga kababayan natin ang hindi nakaligtas. Ito po ay dahil karamihan sa nangyari pong landslide. Yung mga landslide po na nangyari sa Malapatan sa Sarangani, ganun din po yung doon sa Lanao del Sur, and then ganun din po doon sa ganun din sa Bukidnon po, although itong sa Bukidnon po, ito ay dahilan naman po sa pagkalunod. Yung injured po natin as of this morning na report, meron pong 9 at meron pong nawawala, missing po na 16 na mga kababayan natin. Ito naman po ay nanggagaling sa ito pa rin ay yung doon sa Sarangani, and then ganun din sa Abad Santos at saka meron din po doon sa Maguindanao. Yes, Sir Juni, in terms of displacement, ilan naman po yung mga pamilyang napilitang lumikas sa kabuuan, and ano yung kanilang kasulukuyang sitwasyon dyan sa mga evacuation centers? As Irene, doon naman sa mga displaced na mga pamilya, ang meron tayong datos as of this morning, ito po yung meron pong mahigit 5,000 po na mga evacuation centers.
ito po naman po ay more than 20,000 na mga kababayan natin ang nasa loob ng evacuation centers. Meron din pong naiulat no outside evacuation centers, mga lumikas po no, umaabot po ng 9,000 na mga pamilya o katumbas po ito ng 40,000 na mga kababayan na nasa loob ng evacuation center. Kung kalagayan naman po no, of course no, we all know no, this is under the camp coordination and camp management cluster sa pamumuno po syempre ng mga lokal na pamahalaan natin no, ng mga social welfare, which is augmented of course ng mga food and non-food items natin na proposition no, especially coming from DSWD ang karamihan no, and then some of the non-food items also are coming from the OCD and other agencies na naka-preposition naman po, at saka meron din pong preposition yung mga lokal na pamahalaan natin. Okay, Sir Juni, balikan ko lang po yung nabanggit nyo na 20 individual o 20 kababayan natin na nasawi or for verification and validation dito po sa may Sarangani na karamihan ay nasawi po dahil po dun sa landslide. Paano po magiging intervention natin sa mga lokal na pamahalaan para itong mga landslide prone areas na ito ay hindi natirhan muli? Kasama po sa isinasagawang pag-aaral ngayon ano, dahil nga itong mga lugar po ano kung saan nangyari yung landslide, ito nga pong sa Sarangani ano, sila din yung nakaranas ng mga paglindol nitong magnitude 7.8 po ano. Kaya kasama sa isang mga pag-aaral po ano ang mga lugar na hindi na dapat tirhan, ano yung mga lugar na dahil sa paggalaw din ng lupa no ay naging prone din nung mga ilang araw ng pag-ulan kaya gumuho. So ito pong mga kasama dito, itong mga pinag-aaralan dito. In terms of assistance, bukod dito po sa isinasagawa nating assessment, no, syempre kasama dyan yung isinasagawa pa rin na mga ng debris clearing and civil works cluster naman po, ano, pagkukumpuni doon sa mga kalsada papunta dito sa mga lugar na to. Ganon din po, noong paglindol kasi nagkaroon ng mga artificial damming kung tawagin, ano, dahil gumuho yung lupa, ay natabunan po yung mga daluyan ng tubig kagaya po ng mga sapa at saka ng mga ilog, kaya nagkaroon ng parang artificial dam, at nung inuulan naman po ay doon naman po umaapaw yung tubig. So marami pong mga areas na ganoon na pinalikas na po yung mga kababayan natin at inaabisuhan na po na wag munang babalik hanggang hindi na isa sa ayos yun, or maaring yung iba nga po ay hindi na pwedeng balikan at tirhan ng mga kababayan natin. Yeah. Sir Juni, may mga lugar ba na hindi madaanan dahil sa tubig baha o landslide? And ano yung update at mga hakbang para dito? Kasi, of course, Sir Juni, in terms of our response operations, ano, nakakaantala rin na kapag may mga daan na hindi po accessible. Tama po, Sec. Erwin. As of yesterday, no, or as of last night, no, meron kasing 12 na naiulat na mga kalsada na hindi po nadadaanan, at meron namang 3 tulay na hindi rin po nadadaanan. Although yung debris clearing and civil works cluster natin ay tuloy-tuloy naman po no, sa pagkumpuni ng mga lugar na yon, o kung hindi man po ay paghanap po ng mga alternatibong ruta para po yung mga isolated na mga areas dahil dito sa mga not possible o hindi madaanan na tulay ay maiparating din po natin ano, yung mga tulong na ito. Hopefully, as Irene, within the day, no, we'll be able to get that update kung ilan na sa mga 12 kalsada na ito at tulay po ano ang meron ng alternatibo or meron na pong nakumpune. At ito na nga, Sir Juni, ayon po sa ulat, may low pressure area na binabantayan na naman ngayon sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa gitna ng patuloy na masamang panahon. Kumusta po ang kahandaan ng OCD sakaling magkaroon ng panibagong bagyo sa mga susunod na araw? Opo, Sir Joshua, ang Office of Civil Defense naman po ay tuloy-tuloy yung aming pagmomonitor po no, ano, at saka pag-coordinate sa mga response agencies. Naka 24/7 pa rin po, no, tuloy-tuloy ito no, year in, year out, buong taon po ay 24/7 na nagmo-monitor tayo dito. Ang direktiba rin po kasi sa atin no, ng Pangulo sa ating NRIMC Chairperson kay Secretary Gubo at saka sa amin sa OCD kay Undersecretary Harold Cabreros, ayun nga po, no, two-pronged action. Unang-una, syempre, yung pagtugon natin dito sa mga naapektuhan noong una po yung lindol, ano, at saka ito nga pong habagat at saka yung bagyo. And then at the same time po, tuloy-tuloy pa din yung paghahanda naman natin dito sa mga paparating man
na mga bantang panganib po, no, katulad nitong low pressure area, which we hope po, no, hindi mag-intensify, no, at hindi lumakas, no, dahil yung mga lugar na binabanggit natin, ano, at saka ibang parte pa ng lugar ay dinadaanan na nga po ng mga ilang araw na pag-ulan. So yung paghahanda po, yung pa rin yung ating tinututukan, at the same time yung pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Sir Juni, mensahe at paalala nyo na lang sa publiko, lalo na sa mga residente sa mga lugar na patuloy na nakakaranas ng malakas na ulan at pagbaha. Doon po sa ating mga kababayan, ano, na nabanggit ko na po kanina, no, rest assured na yung mga response agencies po, no, sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kasama na rin yung mga pribadong ahensya po, no, ay nagtutulong-tulong po para tugunan yung inyong pangangailangan. Sa utos na rin ng ating Pangulo na maagap, akma at saka maayos na pagtugon sa inyong pangangailangan. Doon naman po sa mga lugar na kasalukuyan pa rin pong inuulan, ano, at saka may mga pagbaha. Unang-una po, makinig po tayo sa abiso ng ating pong mga science-based agencies, DOST Pag-asa, lalo na, no, DNR Mines and Geosciences Bureau, and then lalo na po sa abiso at impormasyon ng gagaling sa ating mga lokal na otoridad, sa pakikipag-ugnayan na rin po natin sa DILG, no, kasi mahalaga po na malaman ninyo mula sa inyong mga lokal na otoridad kung ano yung eksaktong dapat gawin ninyong paghahanda para po dito sa mga bantang panganib na ito. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa update, Office of Civil Defense Spokesperson, Sir Juni Castillo. Thank you, sir. Maraming salamat po.